Sino nga ba talaga ang sikat na vlogger na si Kuya Kurt? At bakit nga ba tila mas Pinoy pa siya kaysa sa atin kung kumilos at magsalita? Sa mga nakakapanood sa kanya sa social media, kilala natin siya bilang isang masayahing Amerikano na mahilig makipag-asaran at sumabay sa trip nating mga Pilipino. Pero sa likod ng mga tawa at nakakaaliw na videos niya, may mga bali-balita na kumakalat tungkol sa tunay niyang pagkatao na parang galing sa mga pelikulang aksyon. Marami ang nagtataka kung bakit ang isang dating sundalo mula sa Amerika ay bigla na lang nag-vlog dito sa ating bansa. Dahil sa tikas niya at sa bilis niyang makibagay sa ating kultura, hindi maiwasan ng ilang netizens na magduda at itanong kung isa nga ba siyang secret agent o bahagi ng CIA na may sikretong misyon sa Pilipinas. Ngayong araw ay hihimayin natin ang kwento ng kanyang buhay para malaman kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga hinalang ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang totoo niyan, hindi ito ang unang beses na nakatapak si Kuya Kurt sa ating lupa. Dahil noon pa palang edad, 19 siya ay nandito na siya para sa isang mahalagang layunin. Lumaki siya sa isang pamilyang Mormon sa United States kung saan may tradisyon na ang bawat lalaki ay kailangang maging missionary sa ibang bansa kapag nasa hustong gulang na. Sa dami ng lugar sa mundo, itinadhana siyang mapunta sa Baguio para maglingkod. Noong una siyang dumating dito, laking gulat niya dahil sa sobrang berde at dami ng mga puno sa ating bansa na malayo sa kinalakihan niya sa Utah na puro disyerto lang. Ang kanyang unang destino ay sa mga bundok ng Benguet at Abra, kung saan niya unang natikman ang tunay na buhay sa probinsya at ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Pero bago pa man siya naging missionary, may mas matapang na karanasan na pala itong si Kuya Kurt sa Amerika. Galing siya sa isang pamilya ng mga sundalo kung saan ang kanyang ama at lolo ay matagal na nanilbihan sa militar, kaya naman pumasok din siya sa Marine Corps noong 16 na taong gulang pa lang siya. Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ang nag-aakalang agent siya dahil sa kanyang pagsasanay sa infantry at sa paraan ng kanyang pagkilos. Pero alam niyo ba na kahit 2 taon siyang nanirahan dito noon, ay bumagsak pa rin siya sa language exam sa military pagbalik niya sa Amerika dahil ang alam lang niyang Tagalog ay yung ginagamit niya sa pangangaral at hindi yung ginagamit sa pang-araw-araw na usapan. Pagdating naman sa trabaho, naging bahagi siya ng software industry sa US, pero nang mapansin niya na unti-unti nang pinapalitan ng computer at AI ang mga tao sa industriyang iyon, naisip niya na baka panahon na para sa isang bagong career. Bilang isang middle child sa 8 magkakapatid, sanay siyang maghanap ng atensyon, kaya naman ang pagharap sa camera ay naging natural na sa kanya. Pero ang pinakamalalim na dahilan kung bakit siya bumalik ay dahil sa sobrang pagmamahal niya sa ating kultura na hindi niya nahanap sa sarili niyang bansa. Namangha siya sa ugali nating mga Pinoy na kahit hirap na sa buhay ay nakukuha pa ring ngumiti at tumulong sa kapwa. Bukod sa pagiging sundalo at missionary, isa pang dahilan kung bakit napamahal ng husto si Kuya Kurt sa ating bansa ay ang ating mga pagkain na tila naging gamot sa kanyang pangungulila sa pamilya. Isipin niyo, kahit lumaki siya sa Amerika, ang kasalukuyang paborito niyang ulam ay lechon paksiw. Pero may isang bagay lang siyang hindi talaga matanggap sa ating mga lutuin at ito ay ang buong paminta na madalas nating ihalo sa adobo. Ayon sa kanya, laking gulat niya tuwing nakakagat siya ng malaking butil ng paminta habang kumakain. Pero kahit may ganitong maliliit na adjustment, hindi ito naging hadlang para pasukin niya ang mundo ng mga karinderya. Alam niyo ba na sa loob ng kanyang pananatili rito, nakakain na siya sa mahigit 600 karinderya sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Sa dami ng kanyang napuntahan, may isang karanasan siyang hindi malilimutan habang kumakain ng pares at mami. Sinasabing habang hinihigop niya ang mainit na sabaw, bigla na lang siyang napaluha dahil naalala niya ang luto ng kanyang ina noong bata pa siya. Dito natin makikita na ang pagkain ay hindi lang basta pampabusog, kundi isa ring tulay para gumaan ang pakiramdam ng isang dayuhang malayo sa kanyang tahanan. Noong una siyang dumating bilang missionary, bawal pa silang kumain ng street food
dahil akala ng kanilang mga pinuno ay mahina ang sikmura ng mga Amerikano. Pero ngayon, certified kwek-kwek at dynamite lover na siya. Sabi nga niya, ang kanyang bituka ay tuluyan na talagang naging Pinoy. Pagdating naman sa usaping puso, hindi rin nagpahuli si Kuya Kurt sa pagdiskubre sa ganda ng mga Pilipina. Marami ang nagtatanong kung sinubukan na ba niyang makipag-date rito, at ang sagot niya ay isang malaking oo. Napansin niya na ang mga Pilipina ay napakadaling magmahal at punong-puno ng passion, pero biro niya ay mabilis din daw magtampo. Para mas lalong maintindihan ang ating kultura at wika, ginagamit din niyang paraan ang pakikinig sa mga OPM o Original Filipino Music. Sino ang mag-aakala na ang isang Kano ay fan na fan ng bandang Aegis? Ang kanta nilang Sinta, ang isa sa mga paborito niya dahil sa lalim ng tula at damdamin ng mga liriko nito. Kabisado pa nga niya ang mga linya tungkol sa pananaginip ng gising at pagtulala sa hangin na tila naging bahagi na ng kanyang bokabularyo. Ngayong 1 taon na siyang permanenteng nakatira rito, madalas siyang tanungin ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa Amerika kung kailan siya babalik. Ang sagot niya sa kanyang ina ay bakasyon lang ito, pero ang totoo ay nararamdaman niyang dito na siya titira habang buhay. Ayaw na niyang bumalik sa Amerika dahil dito sa Pilipinas, kahit naglalakad lang siya sa kalsada, ay may mga taong mag-aanyaya sa kanya na uminom o kumain. Ang pagiging bahagi ng ating komunidad ang nagparamdam sa kanya na hindi na siya isang dayuhan kundi isang kaibigan. Bukod sa mga sikat na dagat gaya ng Boracay at Palawan, pangarap din niyang mapuntahan ang Batanes at ang iba pang bahagi ng Mindanao para mas makilala pa ang ganda ng ating bansa. Bukod sa mga paborito nating pagkain, tila nakuha na rin ni Kuya Kurt ang mga nakasanayang galaw nating mga Pinoy na kahit tayong mga lokal ay hindi na napapansin. Isang halimbawa na rito ang pagturo gamit ang nguso na talagang nagpagulat sa kanya noong una. Naikwento niya ang isang karanasan sa airport kung saan tinanong niya ang isang lady guard kung nasaan ang banyo at sa halip na magsalita o ituro gamit ang kamay ay nginuso lang ito sa kanya. Sa kabutihang palad, dumaan siya sa isang cultural training sa Amerika bago pa man siya lumipad patungo rito, kaya alam na niya ang ibig sabihin nito. Biro pa nga niya, kung hindi siya naturuan ng maayos, baka akalain niyang may iba pang ibig sabihin ang pagnguso sa kanya. Isa pang trait na madalas niyang gamitin sa kanyang mga vlog ay ang pagnganga o ang paggawa ng tunog na ha tuwing hindi niya naintindihan ang sinabi ng kausap. Ayon sa kanya, ito ang silent version ng pagtatanong sa Pilipinas na mas mabilis pakinggan kaysa sa formal na ano po iyon sa Tagalog. Dahil sa kanyang pagiging dating marine at sa tindi ng kanyang malasakit sa bansa, naging katatawanan na rin ang bansag sa kanya na agent ng CIA. Pero para kay Kuya Kurt, may ibang kahulugan ito. Ang CIA para sa kanya ay Carinderia Intelligence Agency. Ito ay dahil sa hilig niyang mag-ikot sa mga barangay at makihalubilo sa masa. Doon din niya natutunan na ang wikang Tagalog ay patuloy na nagbabago at marami itong iba't ibang bersyon. Sa kanyang mga paglalakbay, marami siyang nakakausap na mga miyembro ng gay community na gumagamit ng mga salitang gaya ng charot at ekos. Natutunan din niya ang terminong Tom Jones na ang ibig sabihin pala ay gutom na gutom na. Para sa isang banyaga, nakakamangha na sinisikap niyang aralin ang mga ganitong salita para lang mas mapalapit sa kanyang mga manonood. Naniniwala siya na bilang isang panauhin sa ating bansa ay responsibilidad niya na mag-adjust sa ating kultura at hindi ang kabaligtaran. Sa ngayon, nasa 40s era na si Kuya Kurt at aminado siya na ramdam na niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Biro niya, tila nagkakatotoo na ang kanta ng sex bomb na sumasakit na ang kanyang tuhod at balakang. Pero sa kabila ng mga nararamdamang body aches, wala pa rin siyang plano na bumalik sa Amerika. Ang pangarap niya ay manatili rito until the end of time o hanggang sa huling sandali. Pagdating naman sa pag-aasawa, bukas naman ang kanyang puso kung may darating na tamang tao, pero sa ngayon ay mas nakatutok siya sa pagpapakita ng kagandahan ng Pilipinas sa buong mundo. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isang halimbawa ng pag-asa
dahil kahit anong hirap ng buhay ay nananatiling masayahin ang mga tao. Ang kwento ni Kuya Kurt ay isang paalala na ang pag-ibig sa bayan ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagrespeto at pagyakap sa kultura. Sa bawat nguso, bawat tawa at bawat Tom Jones na sinasabi niya, pinatutunayan niya na ang tunay na tahanan ay kung saan ka masaya. Maraming salamat sa pagsama sa ating kwentuhan tungkol sa buhay ng ating paboritong Kano Pinoy. Kayo, ano ang paborito ninyong Pinoy trait na kahit ang mga foreigner ay nagugulat kapag nakikita? Meron din ba kayong kakilala na dayuhan na tila naging Pilipino na rin ang puso dahil sa sobrang pagmamahal sa ating bansa? I-comment nyo na ang inyong mga karanasan sa ibaba at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.